Bulaga, nagulat ka ba? Oo naman, Halloween na, di ba? Akala ko trick or treat na. Yun pala totoong pagmumukha. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat sa pagmumukhang to? Daig pa ang kapre at nono sa punso. Yun bang pag nakita ko to, araw-araw Halloween ang feeling ko. Uy, wag ka masyado. Balat sibuyas daw yan. Kapag binira yan, nagkakain ng asunto yan. Balita ko, umamin ka ha, Castro. Nadulas ka ba o sadyang uto-uto? Alam mo ang pagsabi ni PRRD na gustong patayin ang mga komunista? Patibong lang yun, loko ka. Imposible namang hindi alam yun ng mga abogado mo. Sa bagay, yung isa dyan, wala pang hinawakang kaso. Tumanda na sa pagka-abogado, zero case pa rin ang loko. Ganyan kababaw ang mga tagapagtanggol mo. Kahit grade 1 kayang talunin sa cross-examination ang mga to. Yung kasong hinain mo sa dating Pangulo, parang kumuha ka ng martilyo saka mo ipinukpok sa ulo mo. Yun bang kumuha ka ng kutsilyo tapos tinesting mong isaksak sa dibdib mo? Yun bang dumakot ka ng pako tapos nilunon mo? Yun bang kumuha ka ng bubog sa kalsada tapos pinagmumug mo? Yun bang nagsindi ka ng kandila tapos pinatay gamit ang dila mo? Yun bang... Hoy, tama na. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Nalilito tuloy ako. Hayaan mong ipaliwanag ko pero ilike mo muna ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa channel na to. Paki-comment mo naman kung taga saan ka. Balita ko kasi umabot na tayo sa Amerika, Canada, Saudi Arabia, Australia, Japan, UAE, Hong Kong, Italy, hanggang United Kingdom at iba pa. Yung maliit na channel pero buong mundo na ang inabot. Shoutout pala sa kauna-unahang nagpamember at nagtiwala. Salamat sa iyong suporta. Pagpalain ka sana at hindi magsasawa. Mabalik tayo sa topic ng maliwanagan ka. Bakit yung kaso ni Castro walang kwenta? Hindi naman kasi sinabi ni PRRD na siya ang puntirya. Paano masabi? Panoorin mo muna bago ka humusga. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, France. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. O di ba? May sinabi bang apelyedo? France lang ang sinabi ng dating Pangulo. Tapos biglang inako naman ng uto-uto na to. Pero eto ang matindi. Dahil sa bitag ni PRRD, nahuli. Paano nahuli? Panoorin natin ulit. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, France. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. O di ba? Sinabi niya na mga komunista. Tapos sinabi niya na ikaw, France. Tandaan, walang apelyedo. Pero nag-react si Franz Castro. E di, huli ka nga. Diyan palang umaming komunista ka nga. Hindi ka pinangalanan pero nasaktan ka. Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. So, pulpul ang mga abogado niya. Hindi yan mga pulpul na walang alam. Nagsampa pa rin ng kaso para sa propaganda. Gustong palabasin na si PRRD ay ganong kasama. Hindi nila alam bumalik pala sa kanila. Kumbaga bangka sa perya, tumaob pati puhunan niya. Ganon ang karma. Kung dumating doble ang balandra. Ang isa pang dahilan kung bakit nagsampa ng kaso ito, yung pahayag ng dating Pangulo na gustong tumakbo para sa Senado. Yan kasi ang kagagawan nyo. Puro sira sa paboritong anak nito. Yung nananahimik na dragon ginising nyo. Ngayon, tarantang-taranta na kayo. Tignan ko lang kung pumasok siya sa Senado. Siguradong ilalampaso niya kayo. Ibubulat-lat lahat ng baho nyo. Babalatan ng walang awa hanggang magnipis ang mga makakapal nyong pagmumukha. Teka, magandang tandem pala to. Romualdez para sa presidente at Castro para sa bise. Isang tambaluslos at isang aktivista. Panalo to sa mga kongresista. Pero sa taong bayan, kiss na. Teka, nakapag-subscribe ka na ba? Hindi pa. Kanina ko ba sinasabi hindi pa pala? Sige, gawin mo na. Nauubusan na ako ng litanya kaya ang video na to ganito na lang biglang mawawala.